Dumito muna ho tayo. Alam niyo ang pinakapaboritong tao ng mamamayang Pilipino ngayon kung sino? Eto hong si ano, si Secretary Vince Dizon ho, mga kababayan. Pero wag ka, meron pa ding mga bumibira, no? Gayon pong nakikita natin yung kanyang pagtatrabaho bilang sekretary ng DPWH, mga kababayan. Talaga namang punta dito, punta doon. Yung mga senador nga natin, humahanga na sa kanya. Ano sinasabi? Para ka ng zombie ah. Para ka ng zombie sa kakatrabaho mo. Ang dami pong nakikita, mga kababayan. Ilan yung huli? Um, Nakalimutan ko yung numero eh. Pero napakaraming ghost project na nakikita nila, mga bossing. No? Yan yung bagong DPWH Secretary na si Vince Dizon ho. Etong mga bumabanat, si Meow Meow, bumanat din, di ba? Dito kay Vince Dizon, hindi na lang ho pinansin. Eh sabi ni Vince Dizon, papansin tayo ng parang may sapak. Eh di parang may sapak na din talaga tayo. Oh, at eto meron isa na naman, Gen Z na naman ho, na kongresista. First District Batangas, si Leandro Leviste. Mga kababayan, I heard that secretary, I heard ha? Yan no kasi yung stylean o estilo ng mga DDS, no? Based on what we've heard, narinig ko doon. I heard dito, sabi ni ganito, ganyan. Lahat ho, ganyan. Lahat ho I heard. Bakit? Para ligtas nga naman sa kaso o ligtas nga naman sa mata ng tao. No, I heard that Secretary Dizon and his team have connection with the contractors. Ano connection? They should disclose all of their connection with contractor. O, ang tatanong diyan sa susunod asan ang ebidensya mo? Pagka ho ang mga DDS, mga kababayan, pag tinanungan mo na ng ebidensya, tatahimik na ho yan Hindi na ho magsasalita. Sabi ko nga ho sa inyo, yung palagi nating ini-example, yung Vice Presidente, may utang daw sa kanila ang mga luwistro. Hinanapan ng ebidensya, pakita mo sa amin yung resibo. Wala na, tumahimik na lang. Para patay issue na nga lang ho, mga kababayan. Para patay issue. Siguro etong mga kabataan na ito, etong mga bata na ito, mga bossing, although sila mga congressman, merong nasa likod nito. Ano? Si Meow Meow, tapos etong si Leviste. Ano? May mga nasa likod nito, mga kababayan. Para yung puro hearsay, ganun lang ang sinasabi, para masira lang. May nasa likod nito, tingin ko, mga bossing chipa mo, sir. Sabi niya, lang na ready ng makulong, pero panay ingay. Tama po kayo. Si Meow Meow, bumanat din yun. May sinasabi. Dito din ho kay ano, dito din kay Secretary Vince Dizon. Hindi na lang ho pinatulan. Kasi kita naman ho ng mamamayang Pilipino at tingin ko hindi na kinakailangan sumagot ni Secretary Vince Dizon para ipagtanggol ang kanyang sarili dahil tayo pong mga Pilipino, mga bossing, nagugustuhan natin at nakikita natin na tama yung kanyang tinatahak ho, mga kababayan. Nakita nyo naman? Ilan na ho, mga boss chief amo, sir? At ilan pa yung mga nakikita nilang mga politiko. Baka naman, yung mga kakampi nitong mga ito na politiko ang madadawit. Kaya to the rescue yung mga bata. Kasi ang ginagaya ho nila, Nepal. Nepal. Sila pang Epal lang ho Yung Nepal ho, iba ho yun, mga boss chief amo, sir Di ba? Yung Nepal ginagaya nila. Gen Z daw ho. Ano? Kaso dito sa Pilipinas, iba naman ho, mga kababayan. Yung representante nila na mga Gen Z, malamyaw-myaw. Anak ng tinapa na yan. Sabi nung mga Gen Z dito sa Pilipinas, sige nga, meow-meow. Iparinig mo sa amin kung ano, ikaw, Leviste, iparinig nyo sa amin kung bakit kinakailangan naming suportahan kayo sa pagpapabagsak ng gobyerno ng Pilipinas o pagpapababa kay Bongbong Marcos. Ang sasabihin nila, based on what we've heard, yung isa, kupal ako. si Meow Meow, biruin mo,
Ini-interview, tatanungin ng reporter, ang sagot, meow meow. Oh. Ano ang masasabi mo kay Bongbong Marcos? Siyempre ho, mga bossing, yung mga kababayan natin, lalo na yung mga DDS, nakaano ho yan, nakasubaybay kay meow meow yan. Di ba? Nakasubaybay yan kay Barsaga. Tapos ang maririnig mo, ito na, para alam natin yung mga isasagot natin kay Mark Ramos kapag ka nag-vlog, para maidepensa natin si meow meow. Oh, maririnig na natin. Pagkatanong, ang sagot, meow meow. Anok ng putik na yan? Yan yung pag-asa ho ng mga DDS. Based on what we've heard, I heard that Secretary Dizon and his team have connection with the contractors. Saan ng ebidensya? Hanggang dyan lang yan. Pagka wala na inilabas na ebidensya, sorry, hindi na pinapansin yan. Bakit pa natin pahabain yung usapan kung wala na kayong maipakitang ebidensya? Pagka may pinakitang ebidensya at nakita natin na valid at posible na sumuporta doon sa kanyang sinasabi, saka natin habaan yung usapan. Pero kung wala, stop na dyan. Sabi ni Shiro Kansaki, Tio Moreno style. Oo, kung maaalala nyo. No? Kay Romualdez din yun. 150 million daw po ang binabayad sa mga congressman para po pumirma o lumagda doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Bag-bag daw po na kulay itim na duffel bag. Ni wala man lang ipinakita na picture man lang. Ano ho? Mahirap po yung ganong laban. Napakahirap po, mga boss chipa mo, sir. Kasi tatameme ka na kapag ka tinanong sa ebidensya mo. Pakita mo na, ilabas mo na. Boss, wala eh. Di ko na-picturean. Paano ka papaniwalaan? Sa korte ho, ebidensya ang pinakamabigat. Kaya nga 'di ba yung sa impeachment ng Vice Presidente, takot na takot silang mailabas sa mamamayang Pilipino yung ebidensya. Oh. Takot na takot silang ni isang hearing ng impeachment ay matuloy. Bakit to? Baka magkalatagan ng ebidensya. Mamulat ang mamamayang Pilipino. Naku, tingnan mo yung ebidensya. Yung mga Mary Grace Piatos. Sila pala yung mismong nagpasa from DepEd at from Office of the Vice President. Sila pala mismo ang nagpasa doon sa COA. Akala nila hindi bubulat-latin no. Congressman Leviste, sabi ni Popoy, nanay niya, si Senadora Loren Legarda at ang tatay niya, si Gobernador Leviste, pinalaya ni Digong. Baka kaya nag-iiyak ko. Baka kaya ganyan. Ano? Kasi yung mga kaibigan nila o yung mga politiko na dikit sa kanila, yung mayayari ho dito sa pag-iimbestiga ng bagong sekretary ng DPWH. Sabi ni Addictus Rex, Sal-en is coming. No? Addictus Rex, kailan kaya natin may imbita si Atty. Claire dito sa atin channel? Mga Sabado? Sa pagkakaalam ko rito, sa undersecretaries, wala sa kanilang kontraktor. Pero mag-iimbestiga na rin ako on my own. O yaan. Tsaka di ba halos puro yung mga itinalaga niya, yung mga bagong undersecretary, mga kaibigan niya at kilala niya mismo. Yung bang tao na yan, maglalagay siya nung ipapahamak siya? Siyempre hindi. Mismong mga kilala niya yun. Di po ba? Siya na nga ang nagpakilala Ano sabi niya? Itataya niya. Ang kanyang puri. Hindi, ang kanyang sarili doon sa mga hinirang o inilagay niya na mga undersecretary. Tapos ito masasabi ng si Leviste, may kinalaman o may dikit sila sa mga kontraktor. Ano yun? Masabi lang, masiraan lang yung tao.